Jed, ano ang naging dahilan bakit naglabas ng sama ng loob si VP Sara sa media? Yan ba ay dahil sa order na ililipat na ng Women's Correctional Facility ang kanyang Chief of Staff o may iba pa siyang binanggit na dahilan? Oo, Bernard, sinabi kasi na pasado alas 12 or alas 11 kagabi binasa itong order na ililipat na si Attorney Zuleika sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Kaya ito yung ikinasama ng loob ni VP Sara dahil naging biglaan itong paglalabas ng order at this oras pa ng gabi inilabas ang nasabing order mula sa HOR. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na order mula sa komite sa House of Representatives na nagsasabing ililipat si Attorney Zuleika Lopez mula sa Batasan Grounds patungong Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Ayon kay VP Duterte, wala namang pasok ang Kamara tuwing araw ng Biyernes, kaya ipinagtataka niya ang nasabing special meeting at paglabas ng order kahit 10 oras na ng gabi. Hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. Paliwanag pa ng pangalawang Pangulo na bago ang nasabing meeting kailangan muna nito ng pahintulot sa Majority Speaker at kay House Speaker Martin Romualdez. Wala naman aniyang nakalagay na pahintulot sa nasabing order kaya hindi ito maikokonsiderang legal. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? Kung ano lang, whatever pleases the speaker? Sa hiwalay na panayam sa media kagabi, sinabi ni VP Sara na ayaw niyang muling aksayahin ang kanyang oras sa pagdalo sa mga hearing ng Kamara hinggil sa paggasto sa pondo ng kanyang tanggapan. Kahit paani ang sinasabi ng ilang mambabatas na mas madaling matatapos ang pagdinig kung dadalo at sasagot siya sa kanilang mga katanungan. Noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. Sinabi rin ng Vice Presidente na ayaw niyang sagutin ang mga tanong mula sa mga kongresista na aniyay hindi naman malilinis at sangkot sa mga katiwalian at iba pang kaso. Pero tama yon, hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila? Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Nilinaw rin ni VP Sara na ang kanyang pananatili sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte ay upang samahan ang mga opisyal ng OVP na pinatawan ng contempt at para rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bernard, ngayon nga kasama si VP Sara dito sa St. Luke's Hospital ni Attorney Lopez bilang wala rin kamag-anak na makakasama si Attorney Lopez nang dalhin nga siya kaninang madaling araw sa ospital. Pero ayon kay VP, hirap silang makausap si Attorney Lopez dahil nga siguro sa traumang natamo nito sa mga pangyayari. At sinabi rin ni VP na nakausap naman nila yung mga kamag-anak ni Attorney Lopez over the phone kanina. Bernard?
Jed, may mga iba ba bang specifics na sinabi si VP Sara na sa tingin niya ay sobra naman o may na-violate sa karapatan ng Chief of Staff niya? Tungkol nga dyan, Bernard, binigyang diin ni VP na hindi naman kriminal si Attorney Zuleika o isang drug lord. Isa lang itong empleyado na nagpa siyang makipag-cooperate doon sa ginagawa ng pagdinig ng Kamara kaugnay doon sa paggastos ng pondo ng OVP. Sinabi din ni VP Sara na itong si Attorney Lopez ay sumunod lang din sa desisyon ng Kamara na i-detain siya. Pero yun nga, paliwanag ni VP na yung ginagawa sa kanila mula pa lang doon sa detention facility ay tila parang isang kriminal umano yung binabantayan nila, at sa sobrang dami ng police manpower ay tila nag-aaksaya lang din sila ng manpower para nga sa sinasabi ni VP na inosenteng kawani ng gobyerno, nagpasya lang na makipag-cooperate doon sa pagdinig ng Kamara. Bernard? Dahil sa nangyari na yan, Jed, may nabanggit ba si VP Sara na meron ba silang legal plan dahil dyan sa nangyari na yan? Sa katunayan, Bernard, wala pang malinaw na plano na banggit si Vice President Duterte kaugnay nga dun sa plano nilang legal doon sa nangyari dito kay Attorney Zuleika. Pero naniniwala si VP na hindi titigil yung mga panggigipit sa Office of the Vice President maging dun sa mga empleyado ng OVP dahil pilit silang naghahanap umano ng mga maaaring ebidensya na magagamit laban kay VP. Pero nabanggit ni VP Sara na may mga abogado sila na nag-handle o nag-aaral dito sa mga nangyayari. Kaya isa yan siguro sa aabangan natin sa mga susunod na araw, Bernard. Last na lang, Jed, na tanong. Natanong ba sa kanya o sinugot ba ng pangalawang Pangulo yung panawagan ng iba na pumunta na lang siya sa Quadcom at sagutin ang mga paratang sa kanya para matapos na ang issue na ito? O naniniwala ba siya na matatapos ng issue na ito sa pagharap niya at pagsasalita niya sa Quadcom? Sa katunayan, Bernard, isa nga yan sa tanong na ibinabato ng media paulit-ulit kay VP na kung dadalo ba siya sa pagdinig o kaya sasagutin niya na yung mga tanong ng mga kongresista sa kanya. Pero sa pinakahuling panayam sa kanya kaninang umaga sa St. Luke's Hospital, binanggit niya na pinayuhan o nagsuggest na sa kanya yung abogado niya na humarap na sa pagdinig sa Kamara at sagutin yung mga katanungang ibinabato sa kanya dahil may mga sagot naman silang nakahanda para rito. Pero pinanghawakan pa rin ng ikalawang Pangulo yung prinsipyo na hindi siya sasagot doon sa mga kongresista or doon sa mga sinasabi nitong ikalawang Pangulo na taong sa tingin niya ay hindi inosente. At pinaliwanag niya din kahapon sa meeting kasama ang media na inaantay niya pa na maitulak itong pagdinig na ginagawa ng Kamara kasi sa tingin niya kulang pa yung mga inilalatag. Kaya ayaw niya pang magsalita o sagutin nga yung mga katanungang ibinibigay sa kanya. Pero nilinaw ni VP Duterte na gusto niya nang sanang matapos ito yung sinasabing pagdinig ng Kamara para makabalik na rin sila ng maayos sa trabaho sa Office of the Vice President. At panghuli, Bernard, siguro maidagdag ko na din na binigyang diin ni VP Duterte kagabi na naniniwala siya na hindi magtitigil yung ganitong mga nangyayari o kaya mga pang-aakusa or mga ibinabato sa kanya hanggang sa 2028 elections dahil nga naniniwala siya or sinabi sa kanya nang bumisita siya kay former Senate President Manny Villar na number one kasi o nakikitang number one si VP sa presidential elections. Kaya yun, hindi magtitigil itong mga paninirang ibinabato kay Vice President Sara Duterte hanggang matapos na siguro ang presidential election. Bernard. Alright, maraming salamat, Jed Neresina.